our beloved Boss Mike Cervera. Tinukoy ng Philippine National Police ang ilang DDS vloggers at trolls na nasa likod umano ng pagpapakalat ng fake news sa social media. Kabilang dito ang ilang insidenteng naganap daw sa Pilipinas pero batay sa isinagawang cyber patrolling ng PNP. Ayan mga kababayan, marami na tayong resibo na magpapatotoo na itong mga DDS vloggers, trolls ay mga kababayan gumagawa ho ng mga maling impormasyon, nagpapakalat ng mga fake news. Ano po? Yan. Tingnan nyo mga kababayan ko. Saan kayo nakakita naman ng nasa panig natin na nagpakalat ng fake news? Sige nga wala hong ganun. Ayan tingnan nyo, DDS vloggers, trolls, itinurong nasa likod umano ng pagpapakalat ng mga fake news. Ayan di po ba? Sila lang nababalita kahit sa mainstream media, binabalita sila. Pero tayo, mga kababayan, dahil nagbibigay tayo ng reaksyon para makapagbalita ng makatotohanan at totoo naman yung sinasabi natin dito, hindi natin dinadagdagan at hindi natin binabawasan. Kaya mga kababayan, Ito, dito sila kumikita sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon kasi binabayaran. Hindi gagawa ng mga yan at hindi mag-aaksaya ng kasinungalingan at itataya ang prinsipyo nila kung walang pinag-uusapan na pera. Money is for nothing, chismis, free. Taloy, eto na. Samantala, tinukoy ng Philippine National Police ang ilang DDS vloggers at trolls na nasa likod umano ng pagpapakalat ng fake news sa social media. Kabilang dito ang ilang insidenteng naganap daw sa Pilipinas pero batay sa isinagawang cyber patrolling ng PNP, nangyari ito sa ibang bansa. Para sa kabuang detalye, Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Kita nyo, mahilig sila sa ganyan mga kababayan, magnakaw ng video na may video ng iba. Okay lang sana kung ibabalitin nila yung totoo tulad natin, ginagawa natin, Sila mga kababayan, lilituhin ng taong bayan. Yung nangyari po sa ibang bansa, ibabalita nila rito na nangyari daw sa atin. Tapos palalabasin, pasasamain ang ating gobyerno. Ganun po yun mga kababayan ko. Di po ba? Grabe, di ba? Sabi ni Aichang ko, konti pa lang doon yung naglalike, wala pa siya kalahati. Huwag niyong kalimutan mga kababayan ko. Eto na! Itinuro ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang mga DDS vloggers at trolls na manay nagpapakalat ng maling impormasyon at video upang sirain ang imahe ng bansa at ng gobyerno. Kabilang dito ang pagkalat ng fake news sa social media na nagpapakita ng mga insidente na pinalalabas sa naganap sa Pilipinas, ngunit sa katunayan ay sa ibang bansa nangyari. Kita nyo mga kababayan, sa ibang bansa pala mga nangyayari yan. Yung mga nakikita natin na mga binabalita nila na nakaguluhan, tapos magka-caption sila na dapat nang ibalik ang mga Duterte sa Malacanang. Di ba mga kababayan ko? Kasi hindi na mahawakan daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang peace and order sa Pilipinas. Putik na yan mga kababayan, compilation pala yan na mga nangyari sa ibang bansa. Sa ibang bansa nangyari tapos ipapalabasin dito sa ating bansa. Dito daw sa ating bansa nangyayari yung mga ganyang karumal-dubal. Grabe, may tagaan at kung ano-ano pang mga katarantaduhan na ginagawa ng mga taong makikita nyo sa video, tapos palalabasin. Masama si Pangulo. Tuloy. Isa sa mga halimbawang video na ito ng mga kabataang naglagay ng upuan sa gitna ng kalsada. Maya-maya pa, mayroong dumaang motorista at nabangga ang upuan sa kana-aksidente. Kita nyo mga kababayan, sa ibang bansa po yan, hindi po sa atin. Ulitin ko lang. Pinapalabas lang ng mga DDS vloggers na dito sa atin. Ano po? Batay sa cyber patrolling ng PNP, sa Indonesia ito nangyari. Sa Indonesia daw nangyari yan. Maliwanag sa mga DDS na tatanga-tanga, uto-uto. Pinaniniwalaan nyo yung mga DDS, gumahilig, gumawa ng kwento, manang-mana kay Maharlika. Di ba?
This is a violation of community standards. Pinapakita na may mga kabataan na naglagay ng upuan sa gitna ng kalsada. Talagang may na-aksidente dyan. Tapos, Bisaya ang pagkalagay. Ginagawang Bisaya para kunwari Pilipino. Kita nyo mga kababayan ko? Paano kasi karamihan ng mga sumusuporta kay Sara, mga Bisaya, taloy. Ang problema, nasa Indonesia yan. Meron ding video ng pananaksak na nire-upload at nangyari naman sa Vietnam. Grabe, no? Tagaan, no? Nangyari naman po ito sa Vietnam. Tagaan, mga kababayan. Grabe. Tindi, no? Isang viral video na kumakalat sa social media kung saan makikita ang isang tao na tangkang saksakin. Yan. At tinaga. Ang nag-load na naman yan ay si Kerwin Salvador de la Cruz. Grabe, mga kababayan, ano? Tindi. Di ba? Yung mga ganyang karumal-dumal na ginagawa tapos palalabasin dito daw sa atin. Pero sa Vietnam pala. Nare-upload. At yan ay nangyari sa Vietnam. Kasama din dito ang video na umunoy bullying sa estudyante na umabot sa mahigit 17,000 views ngunit natukoy ding galing Indonesia. Kita nyo mga kababayan ko, no? Antitindi. Talagang walang makuha itong mga DDS vloggers. DDS vlogger yung nagkuhan yan. Kita nyo, DDS vlogger daw. Woo! Alam nyo, sa totoo lang, si General Torre, pag makakausap mo, laging bilin yan. Eto lang, sabi sa amin, huwag kayong gagawa ng fake news. Di ba? Kasi nakakahiya. Talaga naman, hindi naman tayo gumagawa ng fake news, ano? Kailan ba tayo gagawa ng fake news? Wala ho tayong gagawin yan, doon lang tayo sa katotohanan kasi kita nyo naman, kung ang ilalaban natin sa fake news nila, katotohanan, paano uubra yung mga yan? Di ba? Ang nag-post niyan, ang naglagay ng caption ng Bisaya, wala nang iba dyan, kundi DDS vlogger. So it's crazy. Pinapalabas nila na parang nandito sa Pilipinas at parang wala nang sense, wala nang orderliness, wala nang peace and order sa atin na parang kung sino-sino at kung ano-anong ginagawa. Yan ang gusto nilang palabasin mga kababayan, na wala nang katahimikan, wala nang peace and order, talagang hindi na kayang hawakan ng gobyerno, yung pong mga tao, ganun ho yung gusto nilang palabasin eh. Si Red Stallion naman, Sir Mike, baka pwedeng matapik mo uli yung Humba. Hanapin mo na lang, ulit-ulitin mo na lang, panoorin. Nandyan lang yon, ha? Nung nakaraan lang yon, ha? Nakarang araw, kahapon yata yun, hindi ko alam. Hindi, nung isang araw pa. 4 na araw na yata nakakalipas, panoorin nyo yun. Yung, sa bagay, tayo una yata nagbigay ng reaksyon doon, no? Yung pong pinag-awayan po yung Humba. Ano po, na ngayon mga kababayan, no? Damage control sila. Kasi mga kababayan, kumalat talaga yun, ha? Kumalat po yung Humba, no? Sa Hague. Grabe. Paano naman mga kababayan nagmumurahan sila pagdating po doon sa pagkain ng Humba? Ito naman si Roque, sinolo niya. Inubos yung Humba. Siguro na-miss yung pagkain na luto ng Pilipino. Kasi sa totoo lang, sa mga nasa Europa, kapag hindi ka sanay talaga sa pagkain nila, lalong-lalo na kung sasalta mo lang doon. Nako, talagang hindi mo magugustuhan yung pagkain, Oo, masasarap. Oo. Pero mga kababayan, kung araw-araw nakakasuya, hinahanap mo yung sinigang adobo tsaka tinola. Di ba? Humbak lang. Hayop. Yun po yung humbakla mga kababayan. Nagmukbang, minukbang ho yung Humba ni Humbakla. Sa mga hindi pa nakasubscribe dito kay Mark Ramos, ha? Huwag niyo kalimutan yan. Puntahan yung channel, gawin yung 1 milyon. Baka sa isang araw, malagpasan ko pa yan, ha? Kung hindi kayo maglilipatan sa kanya, mga kababayan ko, baka malagpasan ko yung subscriber niyan. Ha? Nako! Wag na wag ho kayong, ha? Makakalimot na puntahan yung channel. Yan, mga kababayan, ha? Okay na? Eto na mga kababayan ko, punta na natin. Eto hong si, yan, lipat kayo doon pag nag-live.
Ngayon, kung ayaw nyo naman, ay kung gusto nyo naman, mag-unsubscribe kayo rito at mag-subscribe kayong lahat sa kanya. Opo, nako mga kababayan ha. Magugulat kayo. Oo. Pag ginawa nyo yun, baka sa isang araw mas marami pa akong subscriber dyan. Kasi sasabihin din niya pagdating nyo doon, mag-unsubscribe kayo lahat. Bumalik kayo kay Mike Cervera. Di ba? Eto na. Uy, may milagro yan. Maniwala kayo. Eto na. Punta na natin si Manang Aimee. Naku, bumaliktad na nga ba? Viral po, mga kababayan. Eto ho si Manang Aimee. Ano po? Viral, mga kababayan. Oo. Itong si Aimee ay meron hong viral mga video sa TikTok, sa Facebook, at kung saan-saan ko nakikita. Maraming nag-re-upload, maraming nag-share netong sinasabi niya. Pakinggan nyo mga kababayan ko. Pasok! Davao, naghihikahos pa paano, dati #1 exporter sa buong mundo. Tapos naging #2 dahil sa Ecuador. Ngayon, kulelat na dahil sa Vietnam. Pwede ba i-rescue na? Tigilan na yung biyahe ng mga opisyal dyan, marketing kuno, pero nag-i-enjoy lang sa abroad. Kita nyo? Sa palagay nyo mga kababayan ko, sino ang pinaparinggan neto? Sino ho ba yung abroad ng abroad? Habang ang saging yata ang tinutukoy, mga kababayan, ano? Andali, wait lang. Panoorin natin ulit. Na yan, ang buong Davao, naghihikahos pa paano, dati #1 exporter sa buong mundo. Tapos naging #2 dahil sa Ecuador. Ngayon, kulelat na dahil sa Vietnam. Pwede ba i-rescue na? Tigilan na yung biyahe ng mga opisyal dyan, marketing kuno, pero nag-i-enjoy lang sa abroad. Alaka! Sino ba yung biyahe ng biyahe? Kita nyo Davao daw. Tingnan nyo bananggit yung Davao. Na yan, ang buong Davao, naghihikahos pa paano? Ang buong Davao daw naghihikaos na. Pero tingin ko mga kababayan maging parehas tayo tinutukoy dito yung saging yata. Ano po? Yung pag-e-export, ano po? Hindi po import Pag-e-export po ng saging ang tinutukoy dito na nanggagaling mo sa Davao. Ano po? Na yan, ang buong Davao, naghihikahos pa paano? Naghihikaos na daw kayo dyan sa Davao. Kaya naman pala, kaya pati pagkain pinag-aagawan na. Dati #1 exporter sa buong mundo. Tapos naging #1 daw sa exporter sa buong mundo, mga kababayan. So anong ginagawa ng mga opisyalis dyan? Baka naman baka naman nakikijaming sa kala yan. Alam nyo na. Diba? Tuloy. 2 dahil sa Ecuador. Ngayon, kulelat na dahil sa Vietnam. Pwede ba i-rescue na? Tigilan na yung biyahe ng mga opisyal dyan, yung mga opisyal daw dyan sa Davao. Yung mga opisyal daw dyan sa Davao, tigilan nyo na daw. Tigilan nyo na yung kakabiyahin nyo. Pinaparinggan mo ba si Sarah? Sabi ni Alaga. Si Sarah naman, hostage ko. Tuloy. Grabe, no? Kulelat na dahil sa Vietnam. Pwede ba i-rescue na? Tigilan na yung biyahe ng mga opisyal dyan, marketing. Kita nyo? Tigilan nyo na yung biyahe, yung mga opisyal daw dyan sa Davao. Sino? Si Basti, mga kababayan, lagi rin sa The Hague. Di ba? Si Basti, kung kamakailan, nasaan? Nasa Singapore ba yon? Nasa Thailand? Ewan ko kung saan pumunta yon. Tapos yung boxing dapat nila ni General Torre, di ba bumiyahe? Tapos pagkatapos sa isang bansa na pinuntahan, dumiretso naman mga kababayan, sa SG. Sa Singapore. Tapos dumiretso mga kababayan sa The Hague. Di ba? Si Sarah naman ganun din. Yung mga opisyalis nga sa Davao. Grabe si Manang Aimee na yung nagsasabi sa inyo. Hindi ho yan Kuno, pero nag-i-enjoy lang sa biyahe ng mga opisyal dyan, marketing kuno, pero nag-i-enjoy lang sa abroad. Kita nyo, pero nag-i-enjoy lang daw sa abroad. Grabe, no? Oy! Gising! Nako, ano masasabi nyo dyan mga kababayan ko? Eto ba'y umpisa na naman ng gera ng dalawa? Kala ko ba'y magkaibigan sila? Pero teka,
Bakit ganon? Parang may mali rito. Oh, ito ba'y kasama na sa digmaan ng mga kampo ng mga Duterte? Ay, nagkawatak-watak na ho eh. Oh, nagkawatak-watak na ho sila. O wala na ho silang solido na pagkakaisa. Gulo-gulo na nila yan. Ang gulo nila. Sabi nga dito ni Demoy. Diba? Oh, ang gulo-gulo na ho nila mga kababayan eh. Pinapalabas na concern. Sa Davao, sabi ng ang Quantakrot. Oh, ewan ko sa kanya. Concern ba sa Davao? Alam niyo naman eh, sa Norte wala namang problema. Di po ba? Oh, wala kayong maririnig na reklamo sa mga Ilocano. Wala kayong maririnig na problema sa mga taga-Pangasinan. Oh, bakit? Mga kababayan, masisipag yan. Walang pakialam yung mga yan. Basta sila, mga kababayan, trabaho. Walang maidudulot sa kanila yung pakikialam nila. Diyan sa mga yan. Nanay ko nga, mga kababayan eh. Oo, pag tinanong mo, alam nyo ba yung ganitong balita? Wala. Oo. Sabi niya, busy ako. Busy ako kakadamo ng garden. Busy ako sa papakain ng mga alaga ko. Ganun eh. Di po ba sa atin? Mahilig yung mga yan. Sa probinsya, transistor lang. Makikinig ho mga kababayan ng mga drama. Ewan ko kung may drama pa sa DZRH Kasi nung araw sa DZRH, mga kababayan, sunod-sunod yung drama eh. Lalong-lalo na pag tongtong na mga kababayan ng alas 12. Di po ba? Grabe no? Lupa ang surrender sa atin. Yan! True yan. Sa totoo lang. Lupa, mga kababayan ko, kulang na lang pagpatong-patungin. Gusto ng mga tao sa amin, laging may tinatanim. Walang nakakaligtas mga kababayan. Ultimo bakod mo, tataniman mo eh. Pero mga kababayan, kita mo naman yung mga Ilocano, yung mga Panggalatok, yung mga taga-Norte, lahat. Mga kababayan? Abay, hindi na mo problema sa pang-ulam yan. Basta may bagoong. Sa may kusina, may asin. May bagoong, may asin, katalo na. Di po ba? Kasi hindi mo na kailangan maghanap ng kamatis na sa bakuran mo. Hindi mo kailangan maghanap ng luya. Naiilocano ko pa. Di ba? Luya, dahil bubunutin mo lang nasa likod bahay mo. Di ba? Nasa bakod. Hindi mo kailangan ng merienda, bumili pa sa palengke kasi bubunutin mo lang yung kamuting kahoy. Maglalaga ka lang ng saging. Nandyan lang sa likod ng bahay mo. Ang dami. So walang gutom. Walang gutom mga kababayan. Di ba? Basta lang mga kababayan, huwag niyong kalimutan, bigay yung allowance sa magulang. Siyempre, iba pa rin yung may hawak na pera yung mga yan. Pambili ng bigas, naku mga kababayan, pambili ng maintenance, naku, di po ba? Pambayad ng kuryente, tubig, at iba pa. Yun lang, masaya na sila. Hindi ho eh. Nakakatuwa lang na alalahanin nung araw, hindi tayo namumroblema gaano. Di po ba? Pagkain, hindi natin problema yan. Punta ka sa likod bahay. Punta ka sa bukid. Yung mga puno dyan, hitik na hitik sa bunga. Bayabas ba kanyo, mga kababayan? Kapag ka namunga ang bayabas sa atin, mga kababayan, grabe, hitik na hitik. Hindi mo alam kung ano unahin mo eh. Di po ba? Pag panahon ng bayabas, nako, Diyos ko po, hindi mo mauubos. Sa totoo lang. Di ba? Pag panahon ng mangga, aabutin mo lang. Yung iba nga, pinupulot na kasi nakasayad sa lupa yung mga bunga. Di po ba? Meron pa. Punta ka lang ng bukid. Maraming mga manok dyan. Tiradurin mo lang. Di ba? Titiradurin mo lang. May tinola ka na. Makakadaan ka ng puno ng papaya. Susungkit ka lang. Di ba? Aakit ka ng duhat. Yan, si Jojo Chavez. Aakit ka ng duhat, yung lumboy ba? Naku mga kababayan, hanggang sa magkadikit-dikit na yung alang-alam mo. Di ba? Hindi ka bababa. Ang tatamis pa. At number 1, masustansya. Kaya nga ho, karamihan ng mga Ilocano, mahahaba buhay niyan. Bakit to? Kasi ho, puro mga prutas, gulay ang mga kinakain madalas. Di ba? Isda, ganon, bihira. Yung mga karne, mga kababayan,
namamantikaan lang ang mga labi niyan kapag may pabuda. O alam niyo 'yon? Kapag may pabuda, may papunsya, may handaan, may kasal, may binyag, ganyan, oo. Ganyan, dyan lang ho nakakakain ng mga yan sa probinsya. O kaya, bihira yung may high blood eh. Bihira yung may diabetes. O kasi nga ho, masustansya. Kaya mga kababayan, nag-ingat din sa kinakain. Kasi malaking bagay ho yan. So mga kababayan, dito na ho tayo magtatapos. O ano po? Oo, pasensya nyo na ako, wala pang ligo, wala pang gaanong tulog. Kasi nga mga kababayan, naninibago kami dito at nag-aayos kami. Madaling araw na kami natapos, kakaayos ng mga gamit namin. So muli, mga kababayan, maraming salamat muli sa pagsama ninyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, na nagsasabing huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe bago tayo maghiwa-hiwalay. Opo, palanit, sarap! Diba? Saluyot, ayan, mga kababayan ko. Sa totoo lang, gusto ko yan, laging ganyan. Ulam, si Jen lang, nananawa eh. So muli, mga kababayan, maraming salamat po. Kita-kita po tayo mamaya. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!